House Committee on Ways and Means Chairperson. Good morning po, Kong. Si Xander po ito at si Angel. Morning po. Good morning, magandang umaga po sa inyo at sa mga inyong tagapakinig po. Opo. Sir, siguro po majority po ng mga nagbabiyahing mga Pilipino ay papabor po sa inyong opinyon tungkol po sa pagtapyas po o pagtanggal dun po sa travel tax. Kayo na nga po ang magpaliwanag, sir. Opo, linawin ko po, ito po ay bill na final po mismo ni Majority Leader Sandro Marcos. Siya po pinakauna nagtutulak po nito. Simple lang naman po yung atin. Ito po ay pag-abolish na ng travel tax. Ang travel tax ay hindi na napapanahon. Ito ay ipinasa noong panahon pa ni Marcos Sr. Noong kapanahunan na kakaunti lang ang nakakabiyahe. In fact, ang nakakabiyahe lang ay yung super-duper yaman noong 1970s kung kailan ito ipinasa. So, isa itong pamamaraan noon para gawing progressive ang taxation dahil ang essentially ang nagsasuffer lang naman ng burden nito ay mga ultra-rich. Pero ngayon po, hindi na ho ganun. Karamihan na nagbabiyahe natin ngayon ay mga ordinaryong mga Pilipino. In fact, yung kabataan, people don't realize is that people who are aged from 22 up to 34 years old is more than half of the travelers today. So, napakaraming talaga nagbabiyahe, hindi na siya naaangkop sa usapin po ng purpose for which it was intended in the 1970s. Okay. Kung paano yun po yung sinasabi niyo po kasi na magkakaroon ng 22 billion pesos na dagdag kita sa income tax kapag tuluyan na pong tinanggal itong travel tax. Pwede pong pa-explain po ito kasi sinasabi ng ating pamahalaan, malulugi nga po tayo ng 7.5 billion pesos. Hindi po tama yun, yung kanilang sinasabi dahil ang total tax collection natin sa pagdating sa travel tax noong 2024 ay less than 7 billion. Halos 7 billion piso po yan. Pero sa bawat nakita po natin, ang tawag po ng mga ekonomista dyan po sa traveling, it's very elastic. Ibig sabihin po, apektado ang demand by the price. In fact, meron po silang computation dyan, ang tawag nila elasticity is kapag nagbaba po tayo ng 10%, halimbawa sa presyo lang ng plane fare, ng pamasahe, dumadagdag po yung mga pasahero ng 15%, kung di po ako nagkakamali. So ito po ngayon ay ang maibabawas natin is practically almost 20%. So sa maiksing salita is ang laki ng itataas ng demand for traveling. Pag tumingin po kayo ngayon sa mga piso fare, meron pong biyahe papunta Singapore. Ang binabayaran lang nila practically is yung travel tax. So halos malilibre na po yan pagdating sa mga promos na yan. Pangalawa po, sa regular fare, pag pumunta po kayo sa internet, papunta po ng Bangkok o Singapore o even Hong Kong, may makikita po kayo dyan ng 8,000 piso na papunta at pabalik na po. Imagine po ninyo mababawasan po yan ng 1,620 pesos. So that's essentially 20% reduction. So in short, you will have more passengers traveling. Pag nagbiyahe po, mas malaki po kikitain ng bawat airline. Ang airline po, ang airline industry or tourism industry, yan po ang isa pinakamalaking multiplier industry. Ibig sabihin, sa bawat pisong ginagastos po sa travel ay ang daming apektadong industriya. Pag babiyahe ka, bibili ka ng maleta. Bibili ka ng damit. Ang Bibili ka OOTD. Siyempre, hindi pwedeng wala yun. Instagram natin, di ba? So in reality, the 25 billion is actually a very conservative estimate kasi in terms of the increase in the GDP growth, ang tourism ay isa pinakamalaking driver ng ating GDP. So, kung talaga, kahit anong angulo pagtingin po ninyo, ay not only does it democratize access to travel, but more importantly, it will actually raise more revenues pagdating sa ating ekonomiya. In fact, yung isang estimate dyan, umaabot pa ho ng halos 50 billion ang additional activity sa GDP natin just by this removal. Opo. Ano ho ang status po ng House Bill na ifinail po ni Congressman Marcos? Ito po ngayon ay nasa Committee on Tourism. Pagkatapos po doon, ay pupunta po sa ating committee dahil ito po isang tax measure. So, umaasa po tayo na maipapasa po natin ito sa lalong madaling panahon. Ang estimate ko po dyan, in all frankness,
tingin ko po, bago kami mag-Holy Week break, baka maipasa na namin yan. Yes, para po ma-take up naman po ng Senado. Kasi ang tax laws, lahat po nag-emanate 100% nang gagaling po sa lower house. So, hindi po yan pwedeng i-take up ng Senate hanggat hindi po namin ina-approve ng 100%. So, umaasa po ako sa estimation ko po, bago matapos itong taon na ito, and hopefully before the end of the first regular session o by June, naipasa na po ito ng Kongreso at ng buong Senado. Naway magdilang Angel, si Congressman Umaasa Kimbo. si Angel. Umaasa po. Tayong lahat, di ba? Opo. Oo. Kung kasi ang problema dito, kung tatanggal itong travel tax, ang pangamba ng ilan, baka naman magtaas ng ibang buwis o sa mag-create. iba kuhanin. Oo, kasi sinasabi nga, may lugi daw po tayo kung tatanggalin ng tuluyan itong travel tax. Hindi po, wala pong dahilan para gawin po nila yan dahil sabi nga po natin is malinaw na malinaw po pagdating po sa benefits sa ating ekonomiya, it far outweighs the minimal tax reduction na nangyayari. At saka kung titingnan po natin, karamihan po ng pinupuntahan po nito, nahahati po yan eh. Ang lahat ng proceeds ng travel tax, 50% na pupunta sa tourism infrastructure. Pagdating naman po sa almost 40%, yan po ay napupunta sa CHED para po sa pagpapalago ng mga programa ng turismo sa iba't ibang mga paaralan. Tapos yung 10% ay para sa NCCA. Lahat po yan, kung isipin po ninyo, kaya na pong pondohan ng national government coming from its regular budget. So in short, hindi na po para abalahin pa at lagyan ng balakid yung mga gustong magbiyahe. And also people forget. Sa totoo lang po there is a benefit sa traveling lalo sa ating kabataan pagdating sa mental health. Ito madalas kami at least na mga may edad hindi namin masyadong gagap itong konseptong ito kasi sanay kami talaga sa adversity pero iba-iba ang panahon eh. Opo. Ang kabataan ngayon sa dami ng pinagdadaanan sa internet, sa bullying lahat ay napakalaking bagay po nito in terms of overall well-being. At sa totoo lang po, ang population na maligaya at malinaw ang pag-iisip ay isang produktibong populasyon. Opo. At sir, sa ibang paksa po kung mamarapatin po ninyo, mayroon pong mga na-raid na mga pagawaan po ng illegal na sigarilyo in Central Luzon. Ano ho bang inyong opinion dito, sir? Ito ang isa sa pinakamalaking problema po natin na talagang napakalaking dago sa atin. Kasi ito po yung mga illegal or illicit tobacco. Ang sigarilyo po sa atin today sa Pilipinas ay binubuwisan po yan ng almost 70 pesos kada kaha. Pero ngayon po, naglipa na yung dami ng mga illicit cigarettes na hindi po nagbabayad ng tax. In fact, sa datos sa Mindanao po, 8 sa 10 or 80% of cigarettes being sold in most areas of Mindanao today are illicit cigarettes. So the difficulty there, ang mahirap po dito is hindi po natin nakukolekta yung buwis. Dahil ang buwis po na ito ay ginagamit natin pamtustos po ng mga libreng PhilHealth programs. Madalas po sinasabi, meron tayong PhilHealth free mandatory compulsory coverage ng senior citizens. Hindi ho nagbabayad ng premium sa mga yan. Pero ang nagbabayad po niyan ay the national government at nanggagaling po sa collection galing sa sin taxes mula sa sigarilyo at alak. So, yan po yung isa sa mga nagsasuffer dahil lumiliit po ang ating koleksyon, nahihirapan tayong matustusan ito. Pero mas mabigat pa doon is yung damage that smoking causes because it becomes more accessible. Ang sigarilyo sa lahat po ng pag-aaral, hindi po brand conscious ang most consumers. Correct. Mayayaman lang ang brand conscious. Yung nagtatrabaho, lahat. Pero for most, minimum wage, lahat po yan, sila po ay bibili ng sigarilyo na mura. Ngayon po, binibenta po nila ang mga sigarilyong illicit, 40 pesos. Kung yung tax pa lang po ay 67 pesos, ito binibenta ng 40 pesos, samantalang itong legal is being sold for almost 200 pesos. Saan ka pa? So, ang nagiging epekto is if you make it affordable and cheap,
it becomes more accessible, mas maraming naninigarilyo, mas maraming nagkakasakit. And smoking is the number one cause ng ating kamatayan sa Pilipinas. 100,000 namamatay sa bawat taon. So, napakalaking burden niya talaga. So, on both sides, napakalaking tama sa gobyerno. Opo. Kung ang sinasabi po kasi ng ating pulisya, meron daw po mga ilang politiko ang nasa likod nito nga pong illegal na gawaan or smuggling ng mga sigarilyo. Sa inyo po ba, dyan po sa Kongreso, meron na po kayong ugnayan sa ating mga law enforcement agencies ang nasa gano'n mapanagot, mahuli itong mga mastermind ng mga pag-smuggle po ng mga sigarilyo? Kasama na po yan sa ating masusing pag-aaral. Nahanapin kung sino po yung talagang mga salarin dito. Dahil naniniwala po tayo, sabi nga ho namin, nakikita namin para siyang pogo eh. Hindi ho siya po pwedeng gawin or it cannot take place unless may supporter po siya na backer na either politiko o mga law enforcement agencies. So, kabahagi po ito na i-unmask natin, hubaran natin po ito at mapangalanan kung sino man po itong mga ito. Dahil hanggat di po natin nahuhuli ang mga mastermind, magtutuloy-tuloy po ito dahil ito naman po, kung ang biyahe po ay elastic, ibig sabihin, apektado sa presyo, ito naman po, napaka-inelastic. Kailangan talaga nilang manigarilyo at bibili sila. Opo, sabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla, nasa 40 daw na members of Congress ang mukhang sangkot sa paggawaan daw po ng illegal na sigarilyo in Central Luzon. Ang inyo pong komento? Parang hindi naman yun ang sabi niya sa pagkakaalala ko, sa pag-uusap namin. Ang sabi niya is may mga politiko. Pero hindi po niya sinabi kung, ang alam ko po, parang may sinabi siyang 2 members of Congress. Hindi lang po namin alam kung ito ba former member of Congress o nakaupo pa ba o dating congressman na mayor na. Hindi po namin alam pa. Pero kabahagi po yan sa aalamin natin. Opo. At binanggit nyo rin po sa ilang panayam na baka po yung mga Chinese na connected sa Pogo noon, sila rin po yung nagpapatakbo nitong mga pagawaang ito? Tama po. So, 3 kasi ang pinanggagalingan ng ating illicit cigarettes. Number 1 is smuggling. Yan po ay nanggagaling sa labas ng bansa. Pangalawa po is manufacturing. Ito po yung mga ginagawa rito. Ito po yung Malapogo style. Yung pangatlo po is yung transshipment. Kunwaring idinadaan lang sa Pilipinas panandalian, pero sa katotohanan ay dito na yan nananatili at dinidistribute. So pagdating po dun sa manufacturing, mga Chinese po ang nakikita namin nagpapatakbo na hindi marurunong mag-Pilipino at in fact marami sa kanila sa nakita ay dating involved sa Pogo. Nung nagsara po ang Pogo noong 2024, marami sa kanila ay lumipat po sa hanap buhay po na ito. Hindi pa pala napapauwi itong yung mga Chinese na ito, Congressman, di ba kasi parang ide-deport sila pabalik eh. Ang nangyayari is kapag nahuhuli sila dito, dinideport, tapos may panibagong grupo na naman napapalit. Magkakaibigan, magkakasabwatan. So, para siyang nagme-merry-go-round lang po, So, kaya importante po talaga na masugpo kung sino po yung mga backers. And then, pangalawa din ho is, kailangan din po natin, yan po sa supply side. Doon po naman po sa pagtitinda side na po, sa distribution side. Kailangan din po mag-participate ang ating mga LGUs. Siyempre sa pangunguna po ng DILG, madali po kasing mahuli ang illicit cigarette. Bakit po? Dahil ibinibenta siya lower than the tax. In fact, ang BIR, meron silang minimum price na para sa sigarilyo. So kapag ang isang sigarilyo ay binibenta lower than 87 pesos, which is the BIR lowest possible price, ibig sabihin illegal yan. Kasi paano ka makakapagbenta ng 40 pesos, yung buwis pa lang, 67 pesos. Paano mo ma-justify yan? Alam nga namang hindi naman charitable organization na nagbebenta. So doon pa lang, kailangan pangaralan at magkaroon ng information drive, masabihan ang ating mga kababayan na manininda na bawal po yan. Yun, opo. Congressman Miro Kimbo, maraming Thank you salamat so much po, sir. po, Kong.
Maraming salamat po sa pagkakataon makapagpaliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, Marikina City, walkable city rin yan. Oo, malinis ang